Sabayan kayo ng ginong bata. Sabayan kayo ng ginong. Yan, so sige po, no? Wala pa siguro yung program sa inyo. Pero ngayon po, ang magiging topic po natin is about becoming a disciple. No? So sabi ko dito, magiging sa ating kong lesson for today, yung disciple daw. Ano daw po ang disciple? No, meron po passage dito sa Matthew chapter 28, verse 19. Hanggang 20. Ito yung final message ni Jesus sa kanila ng Panginoong Jesus. Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, umayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi niyo kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung final message at yung billing ni Jesus para po sa kanyang mga disipulo na yung iwanan niya. No? Sabi niya naman, temporary lang yung kanyang pag-iwan po. No? So, balik po tayo sa program. Sabi dito, ano ba ang isang disipulo o disciple? No, palagi natin ito narinig. A disciple is the one who professes to have learned certain principles from another and maintain them on that other's authority. Yung disciple daw po, siya daw po yung tao, no, na natuto ng mga prinsipyo, mga principles sa buhay. At ipinamuhay niya. No? Ipinamuhay niya. Yung mga natutunan niya. So, lahat tayo, dapat bilang mga alagad ng Panginoon, lahat ng mga natututunan natin, lahat ng mga nalilinig natin, dapat po, pinapractice natin. Amen? Amen po, no? Yes. So, dapat natin siyang pinapractice. Nang sa ganun, hindi po natin siya nakakalimutan. No? Kasi, kapag ikaw na po ay nalilig at natuto, na hindi mo pinapractice yung pinaaral mo, makakalimutan mo siya. No? Parang ganito. Dati po, nung ako ay high school o mga elementary, mahilig po ako mag-drawing. No, mahilig ako mag-drawing. Palagi ako mag-drawing, palagi ko siyang ginagawa. Mag-drawing ako ng ano, basta mag-drawing ako. Later on, nag-high school, nag-college, no? Hanggang sa mapunta na po ako sa ibang larangan. Sinusubukan ko ulit mag-drawing. Hindi na ako ganyan kagaya ng dati. No? Hindi ko na kaya mag-drawing ng maganda. Ang kaya ko lang drawing, below, stick. Ganun na lang ako mag-drawing ng tao. Dati nakakapag-drawing pa ako eh. Ganun pala, kapag yung isang bagay na ginagawa mo, hindi mo siya pinapractice, nakakalimutan mo. Yung disciple ko, ganun din. Kung ano yung mga natututunan nila, doon sa natuturo sa kanila, pinapractice nila yun. Inaaral, ginagawa nila yun, no? Diba? Sinabi ng natuturo sa kanila, pag-aralan mo na huwag maging mahitin ang ulo. Sige po, pag-aaralan ko. No? Titingin siya kayo kung mga style, mga techniques, paano hindi na magiging mahitin ang ulo. No? Anong gagawin mo kapag may mga tawag ng ulo mo, di ba? Anong gagawin mo? So, paano ba maging disciple? Yan ang tanong. Sabi nito, be like Jesus and teach about God's mercy and power. Ituro mo. Sino po rito ang nakakaalam ng mercy at kapangyarihan ng Panginoon? Taas naman. Sino po nakakaalam? Wala nakakaalam sa inyo? Mercy. Hindi nila alam ang kahabagan, kagandahan o pag-ibig ng Diyos. Hindi nila alam. Sino po nakakaalam ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos? Taas naman. Alam. Amen. Hindi. Amen. Kayo. Versikulo. Yung nag-follow instruction ha. Naramdaman. Sabi ko, itaas ang kamay yung mga alam ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Pag-ibig.
kapangyarihan ng Diyos. Sa iba. Sa iba na hindi ka nakakaalam, no? Matungkol dun sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Dapat ganun. Sabi po sa may Matthew chapter 5 verse 1 hanggang 16, makikita niyo po dyan, iba-iba turo po ng Panginoon, ano, kung paano niya minentor yung kanyang mga disciple. Yung chapter 5, actually, naglalaman po yan ng mayaman na katuruan ng Panginoon. No? Kasi nakita niya sa kanya, daming tao. Lumakit siya, sabi niya, dami pa rin sumusunod sa akin. Kaya gusto kong maging disciple. Naalala ko lang sabi, meron daw dalawang klase ng tao na sumusunod sa Panginoon. Una, yun yung kanyang disciple. Pangalawa, yung crowd. Sino daw kayo doon? Yung crowd o yung follower? Yung crowd o yung disciple? Disciple. Dapat tayo yung disciple. Disciple. Hindi lang tayo yung crowd. Kasi sa linggo-linggo ng kakasunod kay Jesus, hindi naman lahat sila gusto maging disciple. Ang gusto nila, yung nakukuha nila kay Jesus. Oh, tama. So, ganun daw dapat maging kapareho ni Jesus kung paano siya nabuhay. Pangalawa, do what God tells us to do. And do what God wants you to do. Gawin mo kung ano yung sinabi ng Panginoon sa'yo. At, sabi dito, gawin mo kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo. Para daw tayo, ma-recognize at makita na disciple ng Panginoon, kailangan yung mga naririnig natin, mga natututunan natin, ginagawa natin. At yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin, dapat ginagawa po natin. Amen? Kasi, sabi ko nga kanina, kapag marami po tayong natutunan, ako naniniwala sa haba ng panahon, marami na po kayong narinig at natutunan patungkol po sa Panginoon. Amen? Amen. Pero ilan po din yung nagawa nila? Much. Sa mga natutunan ninyo, ilan na yung nagawa nito? Much. Pastor, dami ko na natutunan. 1,000 na. 1,000. Ito sa 1,000, ilan na din yung nagawa mo? No? Baka doon pala sa una nahihirapan ka na. Ano ba yung una? Love your enemy. Your enemy. Oo, pastor, kaya mo yung gawin. Love your enemy. Pero nung pinapagawa na sa'yo, kasi yung enemy mo, nasa harapan mo na, ang hirap pala. Sabi magbigay. No? Sabi magbigay. Tapos, nung lumalapit ka sa iyo yung Lord, uy, maganda ka. Gusto mo tumulong sa mission team, sa ministry. Ako, pasensya na po. Bibig po tayo eh. No? So, marami tayo natutunan pero hindi natin siya alam kung practice. Alam niyo po, siguro, ito, alam niyo na to. Yung mga disciple, nung sila po sumunod sa Panginoon, iniwan nila lahat. Ibig sabihin, yung buong sila, binigay nila sa Lord. Yung trabaho nila, yung business nila, no? Yung career nila, lahat iniwan nila yung sinusunod sa Lord. Iniwan nila lahat namin kasi, Lord, gusto namin sumunod sa iyo. Gusto namin maging follower mo. Gusto namin maging disciple mo. So, sabi pa po dito, how do we know what God wants and doesn't want us to do? Paano natin malalaman kung ano yung gusto natin at ayaw ng Lord? Obviously, ayaw ng Lord yung tayo po nagkakasala. Tama? Hindi gusto po ng Lord na tayo po nagkakasala. Ayaw ng Lord yun. Ayaw ng Lord na gumagawa tayo ng maganda. Ayaw po ng Lord na tayo po ay nagiging ungrateful sa mga blessing na meron tayo. No? Sabi ko dito, para daw kung malaman natin, use the Bible. It has those answers. Don't do what the heart isn't prepared for. So, sige lang daw. Sabi ko dito, para daw kung malaman natin kung ano po yung ayaw ng Lord, basahin ko natin yung Bible. Ang tanong,
nagbabasa lang talaga. Sabi ng teacher ko dati, ng professor ko, alam niyo ba kaya kong basahin yung buong Bible in just 5 days? What? Pero sabi niyo walang comprehension niya, basa lang. As in, dire-diretso basa lang. 5 days lang. Magaling yan si Dr. Belen, yung professor ko dati sa school. 5 days daw. Pero, kung gusto mo talagang kausapin ka ng Lord, through His Word, kailangan mo po siya talagang, kumbaga, yung sabi nga nila aaralin mo ng gusto. Hindi ka lang magbabasa. No? Hindi ka lang magbabasa, iintindihin mo. No? Minsan kasi sa atin, isa sa sabi ko, pag nagbasa po tayo, parang ano lang basa ano lang ito pala. Ito pala yun. Ito bagay ko sa pinagdadaanan ko ngayon. No? Nahihirapan ka. Lord, tulungan ko kung saan ko makakakuha ng pambayad ng kuryente. No? Ang sabi mo, God will provide. Sa kapitbahay may kumatok. Maninginin. Ate, ang pinabayan mo, Lord, inansya ko yung panalangin ko. No? Nakita mo yung naninginin sa kapitbahay mo. Dito nga mo natin. Kaya kailangan mo ng pambayad. Bukas ka ng cellphone mo. May nag-notify. Pwede ka na mag-load. Sabi ni Chicas, sino ba? Sabi Maya. Sino ba? Home credit. No? Bigyan ka nila ng bigyan ka nila ng commercial, di ba?